sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi! We are the LS Road Warriors! Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang running stories. The news that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with
Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT Tomorrow's News Tonight, TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Biyernes, January 23, 2026. Sa ating pong headlines, arraignment sa kasong graft at malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at iba pa ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Zaldico handang tumistigo sa impeachment case laban kay PBBM ayon kay Congressman Mike Defensor. House Secretary General Cheloy Garafil planong kasuhan matapos bigong tanggapin ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Ambassador ng Pilipinas sa China ipinatawag ng kanilang foreign ministry dahil sa statement ni Commodore Tariala. Dalawang tripulanteng Pinoy patay matapos na lumubog ang isang cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal ayon sa Embahada ng China. Presyo ng gasolina itinayang bababa sa susunod na linggo pero halaga ng diesel at kerosene tataas. 4 na sundalo patay sa pananambang ng mga teroristang Dawla Islamiyah Maute Group sa Lanao del Norte. Naranasang lindol sa Sultan Kudarat sa loob ng 5 araw, pumalo na ho sa 700. Sa Dibong TNT Global News, death toll sa sunog sa isang mall sa Karachi, Pakistan, umabot na po sa 67. Sa TNT Sports, Aurora Gaming Philippines pasok sa Grand Finals ng M7 World Championship. Sa showbiz, Dennis Trillo may kakaibang celebrity encounter experience sa kanyang biyahe sa Amerika. TNT Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Hubson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ng arraignment ng dating senador na si Bong Revilla at 6 niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon po sa Sandigan Bayan 3rd Division, kinailangang i-defer ang pagbasa ng sakdal dahil sa dami daw po ng mga nakabimbin na mga mosyon ng mga akusado na kumukwestiyon sa merito ng kasong iniharap laban sa kanila na kinakailangan pang desisyonan. Itinakda naman ng korte ang bagong petsa ng arraignment sa February 9, 2026, alas 8:30 ng umaga. Samantala, inatasan din ng Sandigan Bayan ng mga abogado ng mga akusado na isumite ang lahat ng kanilang mosyon hanggang sa January 26, habang maghahain naman ng komento ang panig ng prosekusyon January 28. Dinifer o ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 4th Division ng arraignment ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 5 kapwa akusado sa kasong graft kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito po ay matapos naman ang pagbigyan ni Sandigan Bayan 4th Division Chairperson at Associate Justice Michael Musngi ang mosyon ng kampo ni Revilla at iba pang akusado na magtakda muna ng panibagong petsa ng arraignment. Naghain ang mga akusado ng motion to quash the criminal information at iginiit na hindi umano sapat ang alegasyon upang makabuo ng kasong kriminal. Samantala, nagpasok naman ng not guilty plea ang isa sa mga co-accused ni Revilla na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Emelita Huat. Itinakda naman sa February 9 ang arraignment ng iba pang akusado sa nasabing kaso. TNT Tomorrow's News Tonight. Handa manong tumestigo si dating Congressman Zaldico sa 3 impeachment case na iharap laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay dating Congressman Mike Defensor, si Zaldico daw po ipapayag na magbigay ng kanyang testimonya sa pamagitan ng teleconference. Gayunman, bigo ang grupo ni Defensor na may sumite ang impeachment complaint nitong Huwebes matapos na tumanggi naman ang
tumanggi si House Office of the Secretary General Executive Director Jose Marmoy Salonga na tanggapin ang kaukulang dokumento. Paliwanag po ni Salonga, wala sa bansa si House Secretary General Cheloy Garafil at wala siyang otoridad na tumanggap ng naturang reklamo. Dahil po dito sinabi ni Defensor na maghahain sila ng kaso laban sa Office of the Solicitor General o laban sa House Secretary General habang pinag-aaralan naman ng mga susunod na akbang kabilang po ang posibilidad ng muling paghahain na impeachment complaint. Itinanggi naman ng abogado ni dating Congressman Zaldico ang di umano'y pagpaparamdam ng kanyang kliyente sa gobyerno sa pamamagitan ng ilang pari. Sabi sa DZRH News ni Attorney Roy Rondain na walang ginagawang ganitong hakbang o ganitong pakikipag-ugnayan ng resigned Ako Bicol Party List Representative. Maliban na lamang kung direktang nakausap ng mga ito ang dating kongresista, masasabi niyang hindi otorisado ang nasabing fillers. Idiniin ni Rondain na sa kanyang pagkakaalam, siya lamang ang otorisadong magsalita para sa nagbitiw na mambabatas. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagpadala umano si Ko ng fillers sa ombudsman para makipagdialogo sa pamahalaan pero hindi pa naman ito beripikado hanggang sa ngayon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, umaasa po ang Makabayan Block na mareresolba sa Lunes ang issue po ng teknikalidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Ito bang sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Matapos hindi kaagad natanggapin ng Office of the House Secretary General ay kalawasan ng impeachment complaint na nais silang ihain laban sa Pangulo. Ayon po kay Tino, idinulog nila ang reklamo sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III matapos ay paalam na hindi may tuturing na officially received ang inihain na impeachment complaint dahil wala sa bansa ang House Secretary General na si Cheloy Garafil na nasa Taiwan. Iginit po ni Tino kung hindi ito maaksyonan sa Lunes ay maaari manong lumabag sa sariling patakaran ng Kamara ang Office of the House Secretary General. Walang dahilan para hindi tanggapin. Kung hindi ito tanggapin, labag yun sa rules at mukhang may ibang intention yan. Pero hindi natin pangunahan. Samantala, tiniyak naman ng leader ng Kamara na hindi nila hahadlangan ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, agad na aaksyonan ng Kamara ang anumang impeachment complaint laban kay PBBM. Sinabi ng Congressman Sandro Marcos na gagampanan ng mga kongresista ang kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas na dapat aksyonan ang anumang impeachment complaint kapag naisumiti na ito sa Office of the Secretary General. Idiniin ni Marcos na tungkulin niya bilang House Majority Leader na i-refer ang anumang impeachment complaint sa House Committee on Justice kapag ganap nang naisama sa calendar of business at formal nang nabasa sa plenaryo. Sinabi pa ng mambabatas na ang impeachment ay isang constitutional process alinsunod sa umiiral na panuntunan at due process. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, itinakda ng Korte Suprema sa Abril ang oral arguments kaugnay ng mga petisyong kumukwestiyon sa ilang probisyon ng 2024 hanggang ngayon pong 2026 General Appropriations Act. Ayon po sa Korte Suprema, idaraos daw po ang oral arguments sa April 8 at April 2022 sa Supreme Court Session Hall sa Baguio City. Bago po ito ay magkakaroon muna ng preliminary conference sa February 4 bilang paghahanda sa pagdinig. Isa sa mga petisyon na inihain ni na Edsel Lagman, Gabriel Bordado Jr., Mujib Hataman, Aquilino Pimentel III at Pantaleon Alvarez na kumukwestiyon sa 449.5 billion pesos na pondo na manoy insertion sa 2024 GAAS pamagitan ng Bicameral Conference Committee.
May hiwalay ding petisyon ng Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated kaugnay ng mga miyenda sa special accounts at iba pang appropriations sa 2025 GAA. Samantala, kinukwestiyon naman ni Edgar Erice at Leila de Lima ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Sa iba pa nating mga balita, pinatawag naman ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz dahil po sa umano'y inflammatory and confrontational na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela laban sa China. Sa isang pahayag, inilarawan ng Chinese Embassy ang mga komento ni Tariela bilang isang disinformation and smear campaign laban sa China, dahilan para ipatawag ang ambassador ng Pilipinas upang maghain ng opisyal na protesta. Nananawagan naman ng China sa Pilipinas na agad na iwasto ang negatibong epekto ng ginawa ni Tariela at titigil umano ang tinaguriang smear campaign at provocative actions. Una nang nagpahayag ng suporta ang Department of Foreign Affairs sa mga opisyal at ahensya ng gobyerno na gumagampan sa kanilang legal na tungkulin na ipagtanggol ng soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, walang record o impormasyon ng Immigration Bureau na nasa Cambodia na umano ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Sa pagtatanong po ng DZRH News kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na anumang update kaugnay ng report na nasa Cambodia ang naturang negosyante. Nanindigan po ang immigration na wala sa kanilang talaan ang pagbiyahe niya ang palabas ng Pilipinas batay sa monitoring sa mga international ports of entry and exit. Una nang sinabi sa DZRH na immigration spokesperson na hindi nila inaalis ang posibilidad na nakalabas na ng Pilipinas siyang sa pamagitan ng backdoor exit. Magugunitang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may impormasyon ng pamahalaan na posibleng nagtatago siyang sa Cambodia o sa Thailand. Iniulat naman ng Chinese Embassy sa Maynila na 2 Filipino seafarer ang nasawi matapos tumaob ang isang Singaporean flag cargo vessel malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa embahada, 17 katao ang nasagip, kabilang po ang 2 nasawi, habang 14 dito ay stable na ang kondisyon at isa naman ang patuloy na ginagamot. Puspusan pa rin ang rescue operation at may karagdagang rescue team na ipinadala sa lugar ng insidente. May kabuuang 21 Filipino crew ang naturang barko na MV Devon Bay na may kargang iron ore at patungo sana sa China mula Pilipinas na mangyari ang insidente. Huling namataan ng barko, 141 nautical miles sa kanluran ng Pangasinan at iniulat na ito ay nakatagilid ng halos 25 degrees bago tuluyang tumaob. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na hindi pa nila makumpirma ang 2 nasawi at 4 na crew pa hanggang sa ngayon ang nananatiling nawawala. Patuloy din ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, katuwang naman ang mga otoridad. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Thank God It's Friday. Nako, 4 na sundalo po ang napatay sa pananambang ng mga teroristang Dawla Islamiyya Maute Group dyan po sa Lanao del Norte. Samantala naman, bad news and good news sa mga motorista. Mayroon daw pong dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Naranasan pong lindol sa May Sultan Kudarat, abay pumalo na po sa higit sa 700. Sabi pong TNT Global News, death toll sa nangyaring sunog sa isang mall sa Karachi, Pakistan, pumalo po sa 67. Sa sports, Aurora Gaming Philippines pasok na sa Grand Finals sa M7 World Championship. Sa showbiz, Dennis Trillo may kakaibang celebrity encounter experience sa kanyang US trip. Pilipinas ang oras, alas 9:27 ng gabi.
naamoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the Endless Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Rose News Tonight. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update sa labas mating impila. May report si RH27 Noche Cacas. Isa raw pong tricycle driver na wanted sa Calabarzon region sa patong-patong na kasong murder at robbery with homicide. Arestado ho ng Bacoor City PNP sa Mandaluyong. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Kisses, arestado ng Bacoor City Police ang isang tricycle driver na may patong-patong na kasong pagpatay at robbery with homicide sa lungsod ng Mandaluyong. Kinilala ni Bacoor City Chief of Police Lieutenant Colonel Alexis Samito ang naarestong si Mark Rosetta. Ayon kay Disamito, si Rosetta ay isang most wanted person ng Police Region Office 4A dahil sa patong-patong na kasong murder. Kabilang na dito ang pagpatay kay Police Officer Tri Pelayo noong Abril 24, 2017 sa Barangay Habay 1, Bacoor City, Cavite. May kasong frustrated murder rin noong September 2013 sa Kawit, Cavite, attempted homicide noong March 2014, murder noong 2016 sa Indang, Cavite, murder case naman sa Tres Cemetery City, Cavite noong December 2016, kasong pagpatay rin noong 2017 sa Mataas na Lupa sa Indang, Cavite, Barangay Queens Row East sa Bacoor City noong 2017, sa Barangay 27A Cavite City, robbery sa Barangay Bayanan, Bacoor City noong 2017, at comprehensive law on firearms and ammunition sa Kawit, Cavite noong December 2017. Sinerbihan ito ng Waldo Corres sa habang nasa tricycle sa isang TV network sa Reliance sa kanto ng Sheridan Street sa lungsod ng Mandaluyong. Ang arrest warrant ay inilabas noong pang 2020 sa mga kaso na walang piyansa. Alis sa 27 na chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Sa iba pa nating mga balita, maghahain naman ng ethics complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa umano'y patuloy nitong hindi pagpasok sa Senado. Ayon kay Trillanes, pinopondohan ng gobyerno ang opisina ni de la Rosa kahit walang malinaw na dahilan sa hindi pagdalo ng sesyon na maituturing umano na dereliction of duty. Si Senador Bato ay hindi na dumadalo sa mga plenary session simula pa noong Nobyembre 2025 matapos na ibunyaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant siya ang senadora. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinaniniwala ang nasa Davao lamang ang opisyal. TNT Tomorrow's News Tonight. Magpakatigas ka na parang bato.
Ito ang umunoy birthday wish ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para po kay Senador Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakausap daw niya ang kanyang ama at nagpaabot ng dating Pangulo ng pagbati kasabay ng mensahe kay Senador Bato na magpakatigas na parang bato. Oh, dapat may action na. Magpakatigas na parang, ito, tinan mo, bato. Magugunita ang unang umugang umunoy arrest warrant kay Senador Bato mula sa International Criminal Court dahil naman sa gyera kontra droga sa ilalim noon na administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Samantala, dapat mag-resign na lamang ang sa pagkasenador kung walang balak lumantad si Senador Bato de la Rosa. Ito po ang hamon naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Renico sa halos 2 buwan ng pag-absent, pagliban ng senadora. Ayon kay Ko, hindi na dapat na pinasisweldo pa ang mga tumatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng batang mambabatas, mahal lamang ni Bato ang kanyang sarili at hindi ang Pilipinas, taliwas sa lagi niyang depensa. Una rito'y nagparamdam ang senador sa kanyang 64th birthday at sinabing, I am alive and well and awaiting justice. Matatanda ang nagsimula ang pagliban nito sa Senado matapos ang binitawang pahayag ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla tungkol sa nakaambang warrant of arrest. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nakaumang naman ang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo next week. Ayon po sa DOE, posibleng tumaas humigit kumulang sa 80 sentimos ang kada litro ng diesel habang humigit kumulang naman sa 45 centavos ang maring pagtaas naman sa bawat litro ng kerosene. Samantalang, ewan ko lang kung good news. Sa mga gumagamit ng mga sakyang de gasolina, good news pa rin. Pero katiting sobrang katiting. 5 sentimos lang ang maring ibaba sa bawat litro ng gasolina. Baka naman pwedeng dagdagan pa ng oil companies ang rollback sa presyo ng gasolina. 5 centavos wala nang halaga ngayon yan, ha? Samantala, kinalampag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Department of Migrant Workers na agharang alamin at imbestigahan ang kalagayan ng mga Pilipino domestic workers na ipinadala sa South Korea sa ilalim ng isang pilot program. Kasunod naman ito ng pag-aaral ng Jeju National University na karamihan sa mga kalahok nitong Pilipino ay nakararanas daw po ng labis na trabaho at mababang sweldo. Sa naturang report, may mga OFW na inatasang gumawa ng mga trabahong wala naman sa kanilang job description at kumikita lamang sila ng halos kalahati ng kanilang arawang o karaniwang sahod ng mga South Koreans. Sabi ni Sendanya, nakababahala ang ganitong sitwasyon lalo't nagaganap ito sa mga maunlad na bansa na may malinaw na labor standards. Kaya naman hinimok po ng mambabatas ang DMW, alamin ang kalagayan ng mga OFW at tiyakin na may agarang tulong at proteksyon para sa kanila at kanilang pamilya. Nananawagan din si Sendanya na iparating ng Pilipinas ang issue sa pamahalaan ng South Korea upang makagawa ng kaukulang aksyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, may hatid na raw po ang nasahigit sa 1,000 balikbayan boxes sa pamilya po naman nagpadalang overseas Filipino workers. Ayon po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nasa 3 taon nang abandonado ng consolidator sa mga nasabing padala. Dagdag pa ni Nepomuceno, hindi na peak season ang Pasko kaya baka mapadali na ang pag-release ng naturang mga balikbayan boxes sa mga susunod na araw sa paipagtulungan ng Department of Migrant Workers. Kaugnay po nito ay naglunsad ng BOC ng online tracking portal para mas mapabilis ang gagawing door-to-door delivery.
Samantala, hindi rin nais ni Pangulong Bongbong Marcos na umabot sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar dahil sa negatibong epekto nito sa ating ekonomiya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa pananaw po ng Pangulo ay hindi magiging maganda kung patuloy pang hihina ang halaga ng piso dahil hindi ito papabor sa halaga ng national currency. Dagdag pa ni Castro, ang posibleng pagtaas ng exchange rate sa nasabing antas ay makaapekto sa buong Pilipinas at kabuuang ekonomiya at utang ng ating bansa. Dahil kapag umabot sa 60 pesos ang palitan, ay tataas ang utang ng bansa dulot ng mataas na halaga ng dolyar. At saka kapag tumaas na naman yung kapag humina palalo ang palitan natin, ay for sure tataas din pati ang presyo na naman ng petrolyo. Patuloy na tataas. Oo naman. Ang tuwan-tuwa lang naman dyan, sumusweldo ng dollar eh. Paano naman tayong peso lang? Hindi, tsaka mas negatibo ang impact nun. Diba? R18 tomorrow's News Tonight. Ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maigpit na pagbabantay sa Malampaya East 1 para matiyak ang seguridad ng mahalagang energy facility ng Pilipinas. Bilang tugon, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng isang 97-meter offshore patrol vessel, dalawang 44-meter patrol vessels at aerial assets para naman sa tuloy-tuloy na pagbabantay sa naturang lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, layunin po ng direktiba ng Pangulo na tiyaking protektado ang naturang Malampaya East 1 dahil sa kahalagaan nito sa energy security at national interest ng ating bansa. Magugunit ng isang bagong natural gas discovery ang Malampaya East 1 na matatagpuan 5 kilometro sa silangan ng umiiral na Malampaya Field. Tinataya naman naglalaman ito ng 98 billion cubic feet ng gas o katumbas ng humigit kumulang sa 14 billion kilowatt hour ng kuryente bawat taon. RH Weather News. Samantala, alamin naman natin na ang kalagayan pa rin ng ating panahon at gaano nga ba kalamig sa mga susunod pang araw. Dan Villamil ng Pag-asa, good evening. Yes po, good evening po sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Dahil sa epekto ng shear line, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, sa mga lalawigan yan ng Dinagat Island, Surigao Provinces, Davao Oriental at malaking bahagi ng Eastern Visayas. Kaya maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslide sa mga lugar na ito. Samantala sa Metro Manila at palalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng light rains o pag-ambon na dulot ng amihan sa Luzon at malalabing bahagi ng Visayas at chance naman ng thunderstorms ang posibleng maranasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At sa kalagayan naman ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin po tayong nakataas dito sa eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Dan, yes po. gaano pa kalamig ang ating mararanasan? Kahapon po nakapagtala po tayo ng 10.6 degrees na minimum temperature dito sa Baguio City at 20.1 degrees po na temperatura dito sa Quezon City. Yan, magtutuloy-tuloy pa kaya yan o unti-unti nang iinit, Sir Dan? Well, hanggang February pa naman po yung pag-iral ng ating amihan. Wow. Pero kumbaga yung peak, sa kasalukuyan kasi nandito po tayo sa isang malakas na bugso ng amihan. Kaya mababa po yung mga temperatura na ating naitatala. So more or less, possible ito na po yung peak o yung pinakamababang mga minimum temperatures na ating mararanasan for this amihan season. Sana lagi na lang peak. Diyan sa may Benguet, umaabot daw po ng 7 degrees Celsius sa may Atok ka. Yes po, itong mga automated weather stations dito sa Atok, Benguet nga po. Tama nga po na nakapagtala po tayo ng single digits po na temperatura na naging consistent sa mga nakarang araw. Wala bang posibilidad, Sir Dan, na umulan na snow?
Hindi po, since tropical country pa rin naman Oo po. nga, hindi- temperate hindi po countries yun lang yung snow. Ha? Opo, hindi po yung mangyayari. Sa atin, ang iiral dito, andap. Opo, yung, tama po, especially dito sa may Benguet, yung horns po ng frost. Tama po. Ayan. Salamat, Sir Dan. Ingat po tayo palagi. Yes po, thank you po, and good evening. Thank you so much. It's Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa Weather Bureau. So, nasa peak na ho tayo ngayon, kaya samantalahin ho ninyong magsuot na ng jacket kapag giniginaw sa gabi. Hindi Ha? pa ganun ka ano eh. Oh, bakit? Pero feeling ko, ako although sinasabi ni Sir Dan malamang ito na ang peak, feeling ko mga hanggang first week of February, yan ang magiging peak natin. Mayroon pa kayo pagkakataong may suot ang inyong mga magagarang mga jacket kapag lumalabas Hindi pa kayo. hindi pa, although malamig, pero hindi pa ganun ka Hindi ba nagja-jacket eh? Na? Oo. Baka Ako, wala. makapal lang na talaga yung balat ko. Ikaw nagsabi niyan. Ano ba yan? Sir Ian Dennis De Pedro, sir. Kumusta na kayo? May hinahanap akong lamig kasi. Baka naman hinahanap. Baka kailangan nating mag-fly. Baka naman ang hinahanap mong lamig lamig Taiwan. O kaya lamig South Korea. O kaya Saka naman lamig Japan. Japan, ayan. Talaga naman. No. Iba na doon. Umuulan ng snow doon. TNT Tomorrow's News Tonight. Maganda po sa may 765 ang naitalang pagyanig sa Sultan Kudarat simula nung Lunes. Ayon po yan sa Feebox. Nakapagtala po as of 6 a.m. kaninang umaga. AM na umaga pa. 30 pagyanig ang nadagdag sa bilang na may lakas na 1.4 hanggang magnitude 5.2. Una pong sinabi ni Feebox Director Teresito Bacolcol sa panayam po ng DZRH. Ito po'y tinatawag nilang earthquake sequence dulot naman ng paggalaw ng Cotabato Trench. Binigyan ng ultimatum ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang Manfel Cargo Shipping Corporation na tapusin na ngayong Pebrero ang pagkumpuni naman ng nasirang Navotas Coastal Dike at tiyaking pasado po ito sa pamantayan ng kalidad ng pagkakagawa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magpapadala ang ahensya ng demand letter upang obligahin ang kumpanya na panagutan ang mahigit 50 metrong bahagi ng dike na nasira matapos nabanggain ng isa nitong barko noong nakaraang taon. Git ni Dizon, malinaw na responsibilidad ng Manfel ang pagkukumpuni ng dike at hindi katanggap-tanggap ang pagtigil ng repair works dahil lamang sa hindi pagbabayad ng kumpanya sa kanilang kontraktor. Ito na, nabalot ho ng makapal na andap o frost ang mga pananim na gulay at mga bulaklak sa may Atok Benguet. Matapos nga hong bumagsak sa pinakamalamig na 5% degrees Celsius ang temperatura sa bayan po ng Atok kaninang umaga. Batay ito sa temperaturang nirecord mismo ng farmer na si PJ Height mula sa sityo Englandad sa barangay Paway sa Atok. Sa mga larawang na i-post ni PJ online, makikitang nabalot daw po ng andap ang kanyang cabbage garden. Naku, sayang naman yung mga repolyo. Ano ha? Kahapon naman Huwebes na itala ang 7% degrees Celsius na temperatura sa lugar. Udyat ng patuloy na malamig na panahon sa Cordillera. Malungkot na balita, Ay, 4 bakit na naman? sundalo po ang nasawi habang isa ang sugatan sa pananambang ng hindi pa nakikilalang grupo sa Lanao kaninang umaga. Sa report ni RH19, Jundi Makutak nakasakay po sa isang private vehicle ang mga sundalo para sa isang outreach mission sa barangay Liningding, Munay, Lanao del Norte nang bigla silang paulanan ng bala. Agad naman na rumisponde ang mga sundalo mula sa 44th Infantry Battalion sa ambush area. Sa ngayon po ay hindi pa pinapangalanan ng mga sundalo at ipagbibigay alam muna sa kanilang kamag-anak ang nangyari. Nagpapatuloy pa rin ang manhunt at investigasyon sa nasabing pag-atake. Sa kaugnay na balita, matinding kinundina ng Philippine Army ang pananambang ng mga teroristang Daula Islamia Maote Group sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kasabay po nito tinawag ni Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Nafarrete ang naturang ambush na isang hinos at cowardly o kaya'y karumal-dumal at isang karuwagan.
Nabatid na sa community outreach mission ng mga sundalo ng Philippine Army sa barangay Liningding nang bigla silang pagbabarilin. At 4 ang napatay habang isa naman ang sugatan. Tinagpo ni General Navarrete na ipinagluluksa ng Philippine Army ang naturang pagkamatay ng kanilang mga sundalo at tiniyagpo ang todong tulong sa mga naulilang pamilya. Bunsod po nito ay agad namang nagkasa ng manhunt operation ang Philippine Army kasama naman ng pulisya at LGUs para mapanagot sa batas ang mga miyembro ng teroristang grupo. Natagpuan ang isang bangkay ng lalaki na palutang-lutang sa Quiapo Pumping Station sa Maynila alas 2 ngayong hapon. Ayon sa tauhan po ng Metropolitan Manila Development Authority, nag-ahon ang kanilang tauhan ng basura nang makita ang bangkay. Agad na nakipag-ugnayan ang MMDA sa Station 14 ng Manila Police District para sa mabilis na pagresponde upang matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Ipinagbigay alam na rin sa pulisya ang insidente sa SOCO para magsagawa ng kaukulang investigasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Natagpuan naman ang isang bangkay ng babae sa loob ng isang plastic drum sa kabaan po ng Marcos Highway sa may barangay San Jose, Antipolo City. Ayon po sa mga pulis, nadiskubre ang bangkay ng mga batang nangangalakal ng basura dakong 1:00 ng hapon. Inakala mo ng mga bata na may mga pakinabangan sa drum, ngunit ng kanilang buksan ay, nako! Tumambad sa kanila. Kakilakilabot. Ang paa ng biktima. Naku naman no. Ikaw, ano maging reaction mo dun? Tatakot ako. Siyempre, di ba? Oh. Ay, susapo. Agad po nilang in-report ang insidente sa mga pulis na nagsagawa ng retrieval operation. Naku naman, no. Dapat maano rin yung mga bata kasi traumatic din yun. Makakita ba naman ng bangkay ng tao? Wow naman, no. Patuloy po iniimbestigahan ng pulisya ang posibleng suspect at motibo sa likod ng krimen. Matapos silang matukoy ang biktima at ang kaniyang pamilya. TNT Top News Trending Worldwide. 67 ang naitalang patay sa malaking sunog na umabot sa ilang mall sa bansang Pakistan. Ayon po kay sa Pakistani Police, patuloy pa rin na pinaghahanap ang 77 iba pa sa malaking sunog na tumupok sa Gol Plaza sa lungsod ng Karachi. Nangyari po ang sunog noon pang January 17, subalit patuloy pa rin na ginagalugad ang lugar sa mga nawawalang biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng arson investigator kung ano ang sanhi ng sunog habang patuloy ang post-mortem investigation sa mga nakuhang bangkay para makilala ang mga pamilya. Binatikos naman ng mga pamilya ang sadyang napakabagal po na recovery operation sa mga biktima ng sunog at nagbigay na sila ng DNA samples para makilala ang kani-kanilang mga kaanak. TNT Sports and Games. Sa ating sports, nasungkit po ng Aurora Gaming Philippines. Ngayong buong araw na ito ang unang spot para sa M7 World Championships Grand Finals sa Jakarta, Indonesia. Pinataob nila ang Malaysia's Selangor Red Giants sa score na 3-2. Aminado ang grupo na nahirapan silang pasukin ang base ng kalaban. Subalit sila ay bumawi at tumagal ng 23 minuto ang bakbakan. Samantala, natiling buhay sa karera ang Team Liquid Philippines matapos namang talunin ang Onyx sa score na 3-1. Samantala sa showbiz, Dennis Trillo may kakaiba daw pong celebrity encounter experience sa kanyang US trip. Alamin natin ito kay Don Carlos. Hindi makapaniwala ang aktor na si Dennis Trillo sa kanyang tila organic celebrity encounter sa kanyang US trip.
Kasi naman, na-meet ni Dennis ang Grammy-winning American rapper-singer na si Anderson sa kalsada ng West Hollywood, California. Sa posted video ng aktor sa Facebook, kitang-kita ang kanyang excitement na magpa-picture ito sa singer. Saad pa ni Dennis, nahiya siya ng una, pero buti na lang daw malakas ang loob ng kanyang misis na si Jen na nag-push sa kanya para matuloy ang cute at light interaction. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Oy, salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi. Nanay Carmen, kumusta ka na? Dapat sinong gusto mong batiin? Siyempre si Mami Emmy. Tsaka batiin din natin ang ang happy birthday naman ngayong araw. Sino? Si Edniel Parosa Ngayon ng ba birthday ni Diriwang Edniel? ng birthday. Parang hindi, Today. Parang hindi kaya ito naramdaman. Happy birthday sa lahat naman nagbe-birthday. Yan ha. Pati mga magbe-birthday bukas advance. Mabusog mo kami. Ayan, and also magandang gabi rin. Maraming salamat sa mga nakatutok po sa ating balitaan. Si Rico Elgarico, si Leo Javares, si Miggy Villa, Revelito Magallones, maging si Lloyda Sacramento, maging si Melvin Letrodo, si Francisco Antonio Ramirez, ayan na. Sino pa? Si Ma'am si Alvin Ongkoy, ha? Si Beth Gray, ayan. Teresita Atienza, salamat po sa inyo. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa buong person ng DZRH News Team. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, TV, Digital, maging sa ating Malanday transmitter. And also thank you kina Miss Tina and Miss Ara. Pasama na si Miss Josa. Yes, kay Don. Ayan ha. Si Jeric. Ayan ha. Ang inyong pong lingkod mga kaibigan, inyong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH